Okay, good morning. Luluto na ako ng aking pananghalian. Pa-harvest ako ng gulay dito sa aming munting garden. Yan, kuha tayo ng talbos. Yan, lagay ko to sa lulutuin kong sinigang. Yan, meron akong tanim na luya. Tapos may lemongrass. Yan. Kamoteng baging. Charan! Ito na yung nakuha ko. So okay na ito. Tapos dito naman guys, meron kaming tanim na puno ng bayabas. Yan. Kukuha ko nito para may pandagdag ako sa sinigang na lulutuin ko. So, yun. Ayan. Ayan. O, diba? So, yan. Luluto tayo ng sinigang sa bayabas. Yun. Yan. Diba? Ako ng tatlo. Dito lang yan sa puno ng bayabas. Yan. Okay guys. Turo ko sa inyo ngayon ito sa pagluluto ng sinigang sa bayabas. Kasi may sikreto dito. Pag nagluto ka ng sinigang sa bayabas, merong ang panlasang iba rito. Ba't ganun yung sinigang mo sa bayabas? Ang pait. So ganito yun guys. Yung bayabas, para hindi pumait yung sinigang mo sa bayabas, huwag mo siyang i-slice na kasama yung balat. Pag sinama mo yung balat at nagsigang ka sa bayabas, papait siya. Ang sikreto guys, balatan mo siya. Tsaka mo slice siya na pahaba. Yung ganyan. Yan. Ganyan ang style, sikreto. Kailangan yung balat, aalisin mo. Tatalupan mo siya. Kasi pag sinama mo to, nagsigang ka, in-slice mo lang siya, nangyayari sa sinigang sa bayabas mo, mapait, mapakla. Yun ang lasa niya. So yun yung sikreto about dito sa sinigang sa bayabas. So ito guys, tinappings ko na yung ating gulay. Yung kailangan huwag ma-overcook yan. Kaya kailangan dyan half cook lang. So inaalis ko muna yung gulay na yan, separate ko para yung susunod natin ilalagay na gulay hindi siya ma-overcook din. Kasi syempre yung sitaw tigas yan, yung talaga unang pinalalambot. Yan. So pagka-separate nitong okra at sitaw, yan, set aside lang muna natin dyan yan. Yung sili, syempre iwanan mo yan para manatili yung lasa dyan sa sinigang sa bayabas. Tatappings mo ngayon itong talbos. Yan. Yan yung hinarvest natin kanina dun sa munting garden. So yan. Pagka-toppings mo ulit ng talbos, hintayin mo na yan mga 2 to 3 minutes, hahanguin mo lang yan ulit. Okay, after 3 minutes, ayan na, nailagay na natin yung bayabas na panuka. Lalagay natin ngayon itong 3 spoon ng sinigang sa bayabas ng Mamasitas. Ayan. Siyempre nakaseparate yung gulay para pag toppings ko nito mamaya
paghain mo ng pananghalian, crunchy siya. Hindi overcooked yung gulay. Para hindi acidic ang kalabasan. So, ayan. Green na green, crunchy yan. Another 2 minutes. Okay na to. Tatappings ko na yan. Okay, game. Ito na siya. Charan! O, diba? Ang bango. Kung sa video lang, naamoy mo itong bango na to, mapaparami ka talaga ng rice dito. Alam nyo ba guys, ang the best part na ilalagay mo dito sa sinigang sa bayabas ay yung parte ng buntot ng baboy. Yan. Tapos may yung konting-konting ribs, buto-buto. Yan. Yan yung the best na masarap isigang sa bayabas. Yung parte ng buntot ng baboy. Ayan yun. Oh. Yan. So, gagawin natin ngayon. Dahil okay na siya. Nalagyan ko siya ng salt and pepper. Tapos, patis. Itatoppings mo na ngayon to. Yan. Pinatay ko na yung apoy niyan guys ha. O, igaganyan mo na lang siya. Tapos, oops! Medyo tumaong. Yan. So, siyempre, ganun talaga. Meron talagang bloopers. O, yan. Lalagay mo lang na ganyan ito. So, mekos-mekos na to, guys. And, yan. Panalo dyan. Ready to eat na. At syempre, hindi mawawala ang malupit na sausawan. Yan. Gagawa tayo ng malupit na sausawan. Chili mansili. At patis. Ayos.